May tanong sa akin, Boss Ray, totoo kaya to? Nung una, grabing harassment at pananakot nila, tas biglang bumait. Nung una pa man, ako nakiusap, kaso tinadtad na nila ako ng mura at panglalait. Tas may oras pa silang binibigay, kailangan mong habulin, may cut-off na. Yung app nila nakalagay 120 days ang term. Yun pala, 5 days lang singila na may kasama ng mura. Just pay principal amount 100% waive penalty to close your account. Reply ka ng yes para masend ko ang code mo at sumagot ka ng tawag para matulungan kita ngayon at ngayon din isasarado ko agad ang account mo. Wala ka nang babayaran na penalties. Principal amount only. Close account. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung gaano po katotoo yung mga offers po nitong mga bugo katabusadong online lending apps na principal amount na lang daw po ang bayaran at 100% yung waive ng penalty. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte, hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, sabi nyo nga, nagtataka kayo kasi bakit ganun? Biglang bumait. Dati, puro harassment at pananakot. Diba? Ngayon, biglang bumait. O, sabi nyo nga, nung una, nakikipag-usap kayo ng maayos, kaya lang tinadtad kayo ng mura at panlalait. Tapos, meron pang ibinibigay na kanyo na oras. Tapos, may cut-off. Tapos, nakalagay doon sa kanilang app, 120 days. Yung pala, 5 days lang. May kasama pang mura. Tapos ito po yung pinadala nilang mensahe. Bayaran nyo na lang daw po yung principal amount, 100% waive ng penalty to close the account. Ayos ano? Tapos mag-reply daw ho kayo ng yes para makapag-send ng code. At sumagot daw po sa tawag, no, para matulungan daw kayo ngayon at ngayon din isasara agad yung account at wala nang babayarang penalties. Wow, talaga naman. Kung babasahin nyo yung message, medyo talagang enticing. Di po ba? Pero, himayin natin. Medyo kasi, nag-aalinlangan ako ng konti. Pero, ito sa akin lamang. Okay? Ito kasi, bakit ako nag-aalinlangan? Kasi sabi niya, principal amount na lang daw po ang bayaran. 100% penalty waive. Pag sinabi nyo kasing principal amount, ito po yung approve amount nyo. For example, 1,000 na na-approve sa inyo, pero ang disburse sa inyo, 500. So meaning, 1,000 po talaga yung principal. Wala pa pong tubo yun, ha? Okay, ngayon, yun na lang daw po ang bayaran. Tapos kung ano man daw po yung mga recargo o yung mga penalty, i-waive nila 100%. Totoo ba yun? Kasi hindi ito yung pangkaraniwang ola na natin, di ba? Kasi sila, pagkalaki-laki ng penalty, pagkalaki-laki ng interest. Pero sa kanila, principal na lang daw. Okay, sige, given the fact po na yung 1,000 na approve, kalahati lang ang natanggap ninyo. So, lugi pa rin kayo. Bakit? Kasi, kalahati, 50%, di ba? Yung kinaltas sa inyo. Pero, ang nakaslagay po sa ceiling on interest rate is 12% lamang po ang total. Oh, sobra-sobra. Di ba? So, lamang pa rin sila. Di po ba? Kaya nga, medyo nag-aalangan ako ng konti. Tapos, eto pa, nakakaano rito. Bakit kailangan mag-reply ng yes para makapag-send ng code? Para saan yung code? Baka para ma-identify nila na kayo yung nag-avail ng waive ng penalty. Maaari, pero para sa akin malabo pa din. 'Di ba? Tsaka bakit sa SMS mo ipadadala? 'Di ba? Kasi tingnan nyo sa SMS kasi, hindi mo siya ma-identify kung sino siyang ola. Diba? Kasi puro number lang yan eh.
Mainam sana yan kung kagaya sa mga bangko, nakalagay yung pangalan ng bangko. 'Di ba? Tsaka ngayon, 'di ba, nagbibigay ng advisory po ang mga telecom na nai-intercept yung kanilang mga messages, 'di ba? O, malay mo baka mamaya isa rin 'to. No, mas mainam po, ako mas kapani-paniwala sa akin kung ito pong message na to is natanggap ninyo through email. At yung email address na ginamit nila is yung official email address nila, yung nakalagay yung domain name. Okay? Baka po may malito na naman, ang example po ng domain name, ito po yung pagkakakilanlan. Okay? For example po, ako po si Boss Rai. So, maaari ko pong gamiting domain name is yung bossrai.com.ph. Okay? Po, pwede siguro yun, offer@bossrai.com.ph. Pwede yun. No? Kasi makikilala nyo kagad na galing yung email kay Boss Rai. O, di po ba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo na official email address. Kung doon po nang galing yan, maaari pa akong maniwala. Pero syempre, gumawa pa rin tayo ng ating due diligence, di ba? Hindi po pwede na maniwala tayo kagad, paano kung ano lang, kung saan lang ibayad diyan, di ba? Kung saan lang mapunta. Yun ho mahirap eh. Hard-earned money natin yan. Di ba? Although yes, utang is utang, kailangan bayaran. Pero hindi ho porket tayo hindi nakabayad sa takdang panahon, iharas na tayo, walang yain na tayo, at lolokohin na tayo. Hindi ho po pwedeng ganon. Diba? Ako ho, ang maipapayo ko po sa inyo rito is, maghanap po kayo ng abogado na makakatulong po sa inyo rito. Manghingi kayo ng advice. Okay? Tapos, kung wala talaga kayong pera, pwede kayo sa PAW. Okay? Now, pwede rin naman, kung may physical branch po itong OLA na to, puntahan nyo ho doon ho kayo makipag-ugnayan. No? Tapos kung papayag sila, no, kung wala silang physical branch, kung papayag sila, no, nasa barangay ninyo, kayo ang kayo ho ang mag-i-initiate nito Sa barangay niyo magkabayaran, no, o sa bahay po ninyo. Pero may kapalit po dapat 'yan na resibo. Okay, hindi na po official receipt ngayon, na invoice na po ang kailangan. And make sure na yung invoice na 'yon isa kanila nakapangalan. Baka mamaya, yung putyo-putyo o yung mga peke na resibo lang. O hindi talo rin kayo doon. Nagbayad nga kayo, binigyan kayo ng resibo, yung pala, yung resibo, kung saan lang po galing. Okay? Maging wais po tayo every time po tayo magbabayad. Yes, ulitin ko, utang is utang, kailangan bayaran. Pero hindi naman po tayo, kailangan magpaloko sa kanila at tumanggap ng harassment. Diba? Kasi baka mamaya, instead na mabayaran natin, matapos natin, naloko pa tayo, nadagdagan pa yung sakit ng ulo natin. Di po ba? Kasi marami ang nagme-message sa akin na ayaw ko daw pagbayarin or kumbaga, kinukonsinti ko yung ating mga kababayan na wag bayaran. Wala akong kinukonsinti rito. Ang tinuturo po natin kung ano po yung tamang pagpapautang at ano yung tamang paniningil. Tsaka po yung mga batas na naaayon po sa larangan po ng pagpapautang. Okay po? Hindi ko po kayo tuturuan na huwag magbayad kasi nasa batas natin yan. Kailangan bayaran yan. Obligasyon natin yan. Okay? It's just so happen itong mga bugo katabusadong online lending apps, no? Pag hindi ka nakabayad sa takdang panahon, ayan na, may kasama ng pangwawalang yan. Kaya sa inyo na rin ho nang galing, di ba? Kung totoo kaya ito, kasi biglang bumait Di po ba? From nagmumura, nagnanakot, di ba? Panlalait. Ayan, bigla kayo inoferan bigla. O di ba? Tapos sabi nyo pa nga dito may mga cut-off pa Wala naman yung cut-off na ngayon. Di ba? Kasi yung online nababayaran na yan Oh yes, siguro nung dati, nung nasa field ako, talagang pupunta ka ng bangko. Ang bangko po, alas 3 lang, di ba? Yun, may cut-off talaga yun. Kasi ngayon, online na po pwede magbayad Marami tayong po pwedeng gamitin mga payment channels di ba? Hindi na lang ang bangko na physical ka magbabayad. Ngayon, online pwede na. Tapos, sabi nyo nga dito, sa app nakalagay 120 days. O tapos, yung pala, 5 days lang. O di lukuhan. Di ba? Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, huwag kayong masyado naniniwala kagad, lalo kung SMS. Kung yan through email, may chance pa na pwedeng yan, may katotohanan.
Pero syempre, gumawa pa rin tayo ng due diligence natin. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, kung may physical branch yan, doon ho kayo magbayad. Now, kung papayag sila, sa barangay magkabayaran or sa bahay po ninyo, pero kailangan may resibo. At ito pa, yung certificate of full payment. At make sure po na kung yan po'y registered sa CIC or member ng CIC, dapat yan, pati yung record nyo sa CIC, ma-update po. Kasi hindi naman po pwedeng nakatanggap na sila ng bayad, tapos hindi aayusin yung inyong sa inyong credit standing doon. Diba? Kailangan ayusin nila yon. Kasi kasama ho yun sa kanilang obligasyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!